Magandang buhay. 1, 2, 3, welcome. Welcome na naman po sa panibagong namang vlog ni Michikoy and good morning. March 23, good morning po. Okay, so ipagpapatuloy po natin yung mga dinidiscuss po natin, okay? Na yung pong mga enemies of excellence. And napapanahon po ang pag-uusapan natin ngayon. May kahabaan, pero I will try to keep it short. But maybe we will cut it into parts. Now, ang pag-uusapan po natin is yung kahirapan. Na nakikita po natin sa Pilipinas, marami nagreklamo na hindi po nila katanggap-tanggap itong pangyayaring curfew na to, na hindi pwedeng lumabas, yung ganyan. So, paano sila magtrabaho, yung lockdown, yung ganyan. Kasi nga po dahil sa kahirapan. So, ito pong pag-uusapan natin. And sana po maintindihan natin. So, bato-bato sa langit ang tamaan ay siya na nga po. Okay, kung meron po kayong mga comment, wala pong problema. Just ano nyo lang po yan, i-leave your comments there, pag-usapan po natin para mas maintindihan po natin, okay, mailabas po natin yung sa loobin natin or makapagbigay rin po tayo ng advice, what to do or what. And as I've said, this is from Pastor Ed Lapis and I'm a follower of him. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo dahil napakaganda po talaga ng mensahe na to and napapanahon po talaga siya ngayon. Okay, so ayun nga po no, how can we excel kung wala po tayong ibang iniisip kundi ano bang kakainin ko bukas o yung pambili nga o yung sa pagtulog mo pinapapaka ng lamok na ni katol wala ka pong pambili. Paano po yun? Paano ka makakapag-isip ng maayos kung kumakalam na po ang sikmura mo dahil nga wala kang pambili, dahil nga sa kahirapan? How can you excel kung ganito po yung mga experience natin? Yung pinoproblema natin, ano bang kakainin ko bukas? Kagaya po ngayon, lockdown, di ba? Tapos ang aga ng curfew po dito sa Kuwait, di ba? Kapag po kasi dahil sa kahirapan, hindi po talaga tayo makakabuelo, hindi po tayo makakaangat, hindi po tayo makakaahon. So, ano ba yung dahilan kung bakit lalo tayong napapababa, lalo tayong nahihila pababa? Ito po, yung napakasakit na pag-uusapan natin eh. Kasi sana po no, maintindihan natin at matanggap natin na iyon po talaga ang problema. Alam niyo po kasi, being excellent is setting a sophisticated standards. Napakataas po ng antas nun sa level ng hierarchy of needs, diba? Kung ganyan ang po gagawin natin. Pero ang tanong po nun, how can we excel if we only go to places kung saan libre? Ang problema po kasi, even tayo mga Kristiyano, ang habol natin, saan ba yung libre? Libre ba tong Bible na to? Okay, libre ba tong book na to? Na kahit di mo naman kailangan, na kahit di mo naman babasahin, kukunin mo kasi libre sa'yo naman. Kagaya na lang po ngayon, itong 3 big networks po dito, communication networks po dito sa Kuwait. Libre po, araw-araw. Nakita niyo po yung binibigay na pribilehiyo ng Kuwait? Okay, so araw-araw po magiging libre ang tawag mo. At libre po ang internet mo, 5 GB. Diba? Oh, tinan mo naman, ano, kasi po kami, 1 TB po yung internet dito sa bahay. Napakataas po, di ba? And si Papa Resi po, 500 GB yung sa kanya. Kukunin mo pa ba yung libreng 5 GB kahit hindi mo kailangan? Di ba? Pero marami po ang kukunin yan. Bakit hindi? Libre naman. Bakit di ko kukunin? Sayang naman. Kahit di mo gagamitin, di ba? Bakit ganun? Yun po kasi problema ng maraming tao. Kung saan may libre, dun gusto. Okay? So, even sa mga seminar, libre ba yung seminar na yan? Libre ba yung seminar? Pag libre yung seminar, atin. Kapag ka may bayad, kaliwali. Ang dami nang sinasabi, ang dami nang iniisip, lagi nilang may bayad. Geng. Diba? Gusto po natin lagi libre. Oh, sige, mag-react na po kayo dyan. Sigurado ko may magsasabi dyan. Siyempre, libre nga eh. Pag privilege mo na yun eh, bakit di mo i-grab, diba? Yung kultura ng kahirapan. Kultura ng karukhaan. Party po yan sa atin ng mga Pilipino ng Pilipinas na talaga naman pong niyayakap natin. Di ba? Walang problema kahit pumila ng napakahaba basta libre. Kahit na hindi mo naman kailangan, kahit na kaya mo namang magsumika. Kung meron po mga Christian work, supportahan po natin. For example, ang bayad po dito, kunyari merong fundraising for movie, Christian movie na panonoorin po natin. 200 ang entrance. O magkano po ba to? 200 po per head. Pwede ko bang gawing 400? O, huwag ka naman matuwa. Baka akala mo tip yun or ano, hindi. Ang sabihin mo, pwede ko bang 400? Para yung ibang hindi maka-afford na manood nitong movie na to, makapasok. Okay? O kaya hindi lang po sabihin nating seminar. May ibang matuto. May ibang mas maraming malaman, maintindihan sa seminar na to dahil sa ginawa mo na instead of
paying 200. You said, I will pay 400. Ibigay mo yung 200 as an entrance para sa ibang walang kakayanan. 'Di ba? Especially, alam niyo po kung anong kakulangan sa Christian culture, especially po sa ating bansa. Yun po yun, excellence. Kulang po talaga sa excellence. I-check niyo po yan. Kapag ka sa trabaho, ang aga-aga niyo pong darating. Pero kapag ka sa gawaing pangsimbahan, gusto niyo yung nagtutugtugan na bago kayo dumating. Dahil lahat gusto ng discount. Paano to? Pastor po ako. Paano to? Pastor ako. So, hindi na ako kailangan kasama sa hatian. Bakit? Kailangan mo bang ang pastor ba isang dukha na wala kang kayanan na makapag-share? Hindi. Diba? Kasi ako, I'm proud to say, no? Apat po sila in the family, yung pastor po natin, apat sila in the family. Siya, asawa niya, at saka 2 anak niya. Pag meron po kaming hatian, naghahati po talaga sila. Kung kunyari, tigpa 5 KD po lahat sila magbibigay. Kasi, paghahati-hatian po nating lahat yun eh. Hindi po pwedeng porke ikaw yon libre ka na. 'Di ba? Ganun ba yung gusto mo maging treatment? Na lahat lagi ka na lang walang bayad? Kaya alam niyo po maraming mga Kristiyano hindi maka-take off eh. So basahin po natin to no, sa Proverbs. Proverbs 11:24. When man gives freely, yet gains even more, another withholds unduly, but comes to poverty. So, ang kuripot daw kasi naghihirap. Kaya nga ako kukuripot kasi mahirap nga ako eh. Baliktarin mo kaya yun. Hindi naman yung hindi naman yung gastador yung walang kapararakan eh. Ikaw ay gastos ng gastos eh. Yung walang kapararakan eh. Yan, tomador dito, tomador, drogador dito, drogador doon. Hindi po gano'n ang ibig ko sabihin Kasi, kung dahil sa kuripot ka, palibre ka na lang palibre na. Kung saan ka, ikot na lang ikot yung parang Ferris wheel na yun. Ikot na lang ikot na yun. Hindi mo ba naiisip, hindi mo ba alam, hindi mo ba naiisip, hindi mo ba narinig that our God is a God of wealth? Paano ka magiging dukha? Kung ang ating Panginoon natin, ang hari ng mga hari natin ay a God of wealth. Hindi po ba? So, do not withhold excellence. Huwag po natin i-withhold yung excellence. Pero, tingnan niyo po, may mga ibang organizations, kapag ka nagpatayo ng building, ng simbahan, saglit lang, nakatayo na kaagad. Sawa-sawa lala. Diba? Pero pagdating sa ating mga Kristiyano, 6 na taon na nagfa-fundraising, bubong pa lang po ang nabibili. Bakit? That's the question. Bakit ganun? Papaano ang ginagawa lang po natin kung sino yung 3 nakakaangat, sila lang pinapasagot. Kapag ka nagkaroon ng outreach program yung mga anak, lagi nakapunta doon sa 3 pamilya. Bakit wala pa silang yung ibang miyembro, hindi ba pwede? At lagi na lang 3 lang ba talaga yung miyembro? Lagi na lang sila ang sasagot. Kaya yun po yung problema. Kaya sa fundraising ang tagal. Kaya bubong pa lang, hindi pa masimulan. Kasi po, walang ibang inaano, kundi itong sinakakaangat. Kapag hindi ba pwedeng dapat lahat tayo magtulungan? Hindi yung puro na lang sila kasi may trabaho. Ayan yung problema eh. Yan po yung problema. Di ba? Lahat naman tayo nakukuba sa pagtatrabaho eh. Kahit po mas mataas yung kinikita nila, nakukuba rin po siya sa pagtatrabaho. Hindi yung dahil siya mas mataas ang share niya, di ba? Baka mamaya, minsan mabalitaan na lang natin niya umalis na. Dahil napuno na. Na wala nang ibang nakita kundi sila. Kala mo may kasalanan. Sila na lang lagi. Hatian, may party. Eto si. Kaya po to excel, we've got to have our place under the sun. Alam nyo, hindi po natin pinag-usapan dito. Paano? Okay, meron po kasing, alam niyo meron po akong kakilala. Hindi po siya milyonaryo, hindi po siya hindi po siya pwedeng sabihing mahirap, 'di ba? I will not mention her name, pero kakilala ko po siya, kumari ko po siya, okay?
kung tutuusin, hindi nga po, ang sinasahod po niya dito, hindi po siya sa opisina nagtatrabaho, hindi po siya sa ospital nagtatrabaho. Kung tutuusin, ang kanyang sahod, hindi pa nga po yung tamang pasahod dapat ang makuha niya. Pero, pag tinignan niyo po yung bahay niya sa Pilipinas, ang laki. 2 floors po ang bahay niya. Hindi po siya nagtatrabaho sa opisina, ni hindi rin po siya sa food chain nagtatrabaho dito, ni hindi po siya nagtatrabaho hindi rin po siya sales lady. Pero, pag pumunta po kayo sa bahay nila sa Pilipinas, meron po siyang computer shop. Okay? And ano pa, may sari-sari store din po siya. At kung makapagpautang po siya, ay ganun-ganun na lang. Hindi na siya binabayaran. Pahirapan ng singilin. Yung mga humihiram po sa kanya. Saan lang ba siya nagtatrabaho? Nakita po niyo yung point na yon, 'di ba? Kasi po hindi po siya yung tipong mahirap na lang ako, 'di ba? Hindi po sila milyonarya, pero you cannot say na mahirap siya. Simple lang po siyang tao, 'di ba? Pero hindi po siya dukha. Hindi po siya kuripot, very generous po tong tao na to. 'Di ba? So, yun po kasi, if you want to be excellent, we have to get out of the poverty cycle na yan, di ba? Hindi natin kasalanan kung tayo ipinanganak na mahirap. Okay? Pero kung sa hinaba-haba-haba ng panahon, di ba? Umabot ka na ng 40, umabot ka ng 50, umabot ka na ng 60, 70, 80, at namatay pa rin kayong mahirap natin. Meron po tayo malaking kasalanan dyan. Alam niyo po yon? Imagine nyo, napaka-consistent nyo. Simula pagkabatang pinanganak kayo hanggang sa pagtanda nyo, ganun na lang. Bakit kaya? Di ba ang hirap po maging consistent, ha? Di ba? And yet, you became consistently poor. Napakaganda naman ang energy mo na yun, no? Di ba? Meron po akong, napanood ko po dun sa OFW stories po ni Kim Neri, di ba? Mahirap lang daw po talaga silang pamilya nila sa Pilipinas. Di ba? Kaya siya ay nagsisikap po dito sa ibang bansa. Kahit papano, okay na kumpara sa dati yung buhay nila. So, ibig sabihin, he did not remain consistent. Pinanganak po siya na mahirap, pero kailangan paunti-unting magbago po ang buhay niya. Yun po ang pinag-uusapan natin. Do something about that. Naniniwala ako na ang Panginoon ay patas. Parable of the talents, di ba? Alam niyo po yun, di ba? Kailangan meron po kasi tayong gawin. Naniniwala po ba kayo doon? Nabibigyan ng Panginoon ng lahat ng tao ng pagkakataon. Ang problema, naandyan ang pagkakataon, pinabayaan mo. Naandyan ang pagkakataon, pero hindi mo sinunggaban. Di ba? Pero kung napakalaki ng kakulangan mo sa excellence, tapos susumbatan mo yung presidente ng Pilipinas o kung barangay captain nyo or susumbatan mo pa ang Panginoon kung bakit ganito ang buhay mo. Bakit hindi natin tanongin ang sarili natin, di ba? Di ba? Hindi po. Kasi tandaan nyo, marami pong pinanganak na mahirap pero yumaman. Nagkapera. Sabi natin hindi yumaman. Nagkaroon ng magandang buhay. Yun na lang po yung sabihin natin, di ba? Yan po kasi yun. Alam nyo na yun kung ano yun, di ba? Yung poverty mentality. Di ba? Lahat na lang, binigay na sa iyo ang pagkakataon, di ba? Yung iba, malaki ang binibigay na opportunity kasi depende nga po yun sa kakayanan nyo. Yung iba naman, ganito lang ibinigay sa'yo na oportunidad, di ba? Kasi yun lang ang kapasidad mo, di ba? Pero pag pinarami natin kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, di ba? Pararamihin pa niya yan lalo. Ulitin natin yung Parable of the Talents. Basahin po natin, intindihin paano makakalampas ang ating bansa sa kahirapan, ang ating bayan, paano makakalampas sa kahirapan, di ba? Kung wala tayong gustong gawin, kundi umasa. Kung walang taong gustong magtrabaho, di ba? Ayoko magtrabaho kasi ang tatay ko naman na nagtatrabaho, nagdadrive ang tatay ko, driver ang tatay ko, kaya hindi ako magtatrabaho. Hindi nga. Sa isang pamilya, kunyari, may isang nagtatrabaho lang, 6 ang nakaasa sa kanya. Paano yun? Tingnan nyo na lang po yun, di ba?
Real talk po tayo, di ba? 6 ang kasama mo sa buhay. Pero isa ka lang nagtatrabaho, paano yun? Hindi po talaga kakasya yun. Okay, so meron ka pa kunyari isang kapatid na sa abroad, na simple lang din, hindi kunyari, hindi nurse, hindi engineer, di ba? Panay ang email mo, panay ang parinig, panay padala ka ng papel na ginuhit ng ganito, yung size na ano, ganito, size ng paa, panay, gano'n, panay ang hingi, panay ang ano, bakit ano? Paano makakapagsimula rin yung ano, si kababayan dito, kung gusto niya nang bumuo ng sarili niya pamina, paano na? 'Di ba? Kaya po tayo naghihirap. Dahil wala po tayong ginagawa, kundi umasa. Umasa ng umasa. Hindi kasi po tayo marunong mamuluktot. 'Di ba? Kaya mo na hingin mo sa ate mo yan. Okay? Nalaman mo, ito pa masaklap. Nalaman mo na may papa dito, na mayaman. Kaya ikaw tuloy, pagkakataon na natin yan. Humingi ka na ng ganito, humingi ka na ng ganyan. Total, inaano mo naman sarili mo yan. Hingi mo na hingin to. Ay, ba't gano'n? Bakit hindi po tayo magbunat ng buto? Oh, ko sa'yo, ay, pasensya ka na ate, kasi wala akong pinag-aralan eh. Bakit? Meron ka nagbabasura eh, nakapagpatapos sa pag-aaral eh. Kasi nga po, natutong mamaluktot. At hindi po naging paasa. Basurero, nakapagpatapos. Kaya kailangan, tayo po ay magtrabaho. So meron pong paraan para makaahon po tayo sa kahirapan. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. Yung maliit po na kalembang, tingin, click nyo rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. So once again, kung meron po kayong mga comment, please leave it there, pag-usapan po natin. And meron pa hutong kadugtong, hindi pa po tayo tapos, mahaba-haba po kasi to. So abangan nyo po yung part 2 po nitong episode po natin ng kahirapan. Magandang buhay and God bless us all.